Kain tayo, kain. Ang sarap ng ating pritong salmon na malutong-lutong. Tapos, syempre meron tayong half cook na okra at green olives na may sausawa ng okra. Sarap. Kain muna tayo. Ngayon ulit tayo nakapag-live. Ayun. So, atin ang umpisahan na talaga ako'y gutom na mga kaulam. Ako'y may lalakarin pa. Bismillah. Ang lutong ng salmon, oh. Ang sarap. Wow. Kain po ka, Sarap. Kay Nora, Ma'am Edelwina, Bagang Pection, good evening po. Ma'am Annie Bautista, kain tayo. Shout out, Ma'am Edelwina, Bagang Pection, shout out po sa inyo, salamat. Jen, kain na. Kararating ko lang ang galing sa school. Ma'am Ofelia Simera, good morning. Ma'am Edna Sato, good evening. Leijo Magdaong Seki. Ma'am Josie Verdejo, good evening po. John Mars Ayog. Masarap itong balat ng salmon na malutong. Kinakain ko ito pag prito. Pritong talong at alamang na maanghang kay Ma'am Annie ko. Wow. Ma'am Ella Marasiga, sarap ng pritong talong tapos may alamang. Ma'am Edna, kain po. Grace Uno Paloyo, kain po Ma'am Grace. Virgie Rivera Dulay, kain tayo. Ma'am Nene Julieta, kain po. Olive.
Hindi nakakaumay ang salmon pag prito. Ma'am Heidi Rubiales, good evening po. Hi Michelle. Tanige na prito ko po, ginisang patula. Grabe ka Michelle, ang sarap niyan. Christ Lloyd Pio, good evening po. Ma'am Irma Ancanan, good evening. Lenny De Castro, good evening. Royce Avena. Okra din at talong. Masarap yan. Diyos ko, okra at talong. Ako naman, okra. Neng Aya, kain na. Kamusta sa inyong lahat dyan? Kamusta sa inyong ina, kay Phil, sa mga bata? Ma'am Rose de Ramas. Annalisa Policarpio, Ma'am Abet Estipona. Good evening. Masarap ang okra mga kaulam ng basta yung nilaga laang, no? Kung may naririnig kayo na nasirit, nagsasardinas ako ng salmon mga kaulam. Yung iba sinardinas po. Masarap ang sardinas sa salmon. Sinasardinas ko siya sa olive oil, sa olive, sa pickles. Pero wala akong carrots. Hindi ako nakabili. Shout out Ma'am Sinaida Tangonan from Tarlac. Shout out po sa inyo Ma'am Sinaida Tangonan. Ang aking sausawan nga pala mga kaulam ay lemon na may asin. Ma'am Madel Bagnes Villahermosa, good evening Ma'am Madel. Ito yung lemon na may asin na may garlic powder. Dahan-dahan po ng pagkain, wala naman po yatang kaagaw. Ay, arihoy normal kong kain, hindi ho ako, arihoy ganito talaga ako kumain. Mayumi pa nga ho, aring kain kong are, talagang are napaka-yumi pa. Pag nakita niyo ang aking aktual na kain ako, naku, ining mag-ingat kayo na dahil lahat ng trangkaso ay tag-trangkaso din eh. Mag-ingat kayo diyan sa Pilipinas. Dini ay uto rin ang trangkaso. Naku po. Ma'am Gina Rome Andrade, good evening po. Feliz Rio for you, good evening. Ma'am Marisa Laksa. Marisa Laksa, Ma'am Mirna Ramos, kaan tayo? Talagang sa ating sausawan. Ma'am Marilu Malyari, Ma'am Michelle Bertuccio, kain po. Ma'am Nene Julieta, Rosalinda Flores Canary, good evening. Shout out sa inyo sa Lipa City, Ma'am Marilu Malyari. Karalitin ko lang kung galing ko trabaho mga kaulam.
You eat that pasta? Maligat talaga ho ang kanin na basmati. Maligat na buhaghag. Ma'am Marnie Shelo, Ma'am Nenet Ortega, Ma'am Susan Bukid, Ma'am Anita Ingalan. Kain po. Ma'am Carmi Abad, good evening. Si Ibrahim ay hindi ko alam kung nasaan. Tulog. Ma'am Allen Kasapo Paglinawan, good evening. Tina, kain na Tina. Nasaan si Babes? Ma'am Maria Pitts Concepcion, kain po tayo. Irene Binuya. Ubus ang sausawan. Ubus din naman ang isinawsaw. Ay! Thank you so much for 20 stars, Morena. Ma'am Luisa Del Cruz, good evening. Ma'am Bella, good evening. Sonia Beldes Armada, good evening po. May mga kwento ako sa inyo talaga. Pag tapusin ko lang to, may kukwento ako sa inyo. Ma'am Josie Ariola, good evening po. Ma'am Noning Bailon. Naku Tina, talaga namang ang okra ay talaga namang pambansang ulam ito. Masarap po ang olive. Hindi ko maipaliwanag sa inyo kung anong lasa, pero masarap siya. Huhugas lang po ng kamay. Ayun. Ma'am Lisa Robledo de Chavez, good evening po. Ma'am Josie Ariola, good evening. So, ito na ang kwento, charot. Kahapon, hindi ako nag-live dahil sobra mga kaulam. Kung nakita ninyo, kung follower ko talaga kayo, makikita niyo talaga yung post ko kahapon na nakuhan na napicturan ako sa school na tulog. Napagkatuwaan akong picturean dahil alam naman nila mga kaulam, hindi naman ako naglilihim sa mga hindi naman ako naglilihim sa mga co-teacher ko na nag-part-time ako, na napuyat ako, na napagod ako dahil ayaw ko na mag-expect sila na okay ako kahit hindi ako okay. Actually, it's unfair talaga sa kanila na sila nagtatrabaho, ako nakatulog. Pero wala akong narinig sa kanila talaga. Dahil kami naman, kung matulog ako, di problema ko na hindi ko maayos ang classroom ko. Sila, hindi sila natulog, pero naayos nila ang classroom nila, okay ang mga trabaho nila. Actually, ako ang pinaka-late kanina mag-submit ng welcome letter. Dahil kailangan namin magpadala ng welcome letter sa mga magulang. Ako ang pinaka-late nag-submit dahil ako'y nakatulog kahapon. Hindi ko nabasa ang email ng head namin na kailangan namin gumawa. Mabuti na lamang kahit papaano,
napabilis ang paggawa ko kanina, may tumulong sa akin. Eto na, kahapon, simula alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon, pinipili talaga mga kaulam ako nung pinag-part-timean ko na family. Talagang sobra siyang nakikiusap na bumalik ako kagabi sa hotel para babantayan ko ulit ang mga bata. From 5 ng hapon hanggang alauna ng madaling araw. 8 hours yun mga kaulam. Dahil nung isang gabi, ganun ang ginawa sa akin. Pinabalik ako, nakiusap sa akin dahil ayaw niya sa ibang ayaw ng mga bata, hindi kilala ng mga bata ang ibang ako, parang kumbaga sa akin na nasana yung mga bata. Hindi niya ako binayaran ng tama mga kaulam. Yung ibinayad niya sa akin, hindi pa man lamang makasakto ng pang petrol ko sa aking sasakyan. Yung ibinayad niya sa akin mga kaulam, ipinang petrol ko sa sasakyan, hindi pa ako naka full tank. Ipinang petrol ko lahat, hindi pa ako naka full tank. Ibig sabihin walang napunta sa bulsa ko. Ibig sabihin wala akong naganansya. Ito na. Nag-message ako sa kanya pagdating ko sa bahay ng umaga. Sabi ko, yung binayad mo sa akin hindi tama. Sabi ko sa kanya, hindi tama yung binayad mo sa akin. Hindi ko yan in-expect. Wala pa sa 1/4 ng rate ng hotel rate, sabi kong ganyan. Ganyan. Sabi niya, hindi daw ganoon ang usapan. Sabi ko, hindi yun ang usapan. Sabi ko, kahit hindi tayo nag-usap ng ganyan, yun ang rate ng hotel babysitting, sabi kong ganyan. In short, nakikiusap siya sa akin kahapon na hindi na bumalik ako, pero mga kaulam, hindi na talaga ako pinayagan ng asawa ko. Sabi naman ng asawa ko, bakit pumapayag kang inaabuso ka na? Bakit pumapayag ka na? Sabi ko, hindi ko naman alam na gano'n ang ibabayad niya sa akin, ganyan. Tapos, in short, sabi niya, sige, bumalik ka, dadagdagan kita, bibigyan pa kita ng extra. Sabi ko, ayoko na, sabi ko. Tapos, sabi niya, pero yung kulang ko sa'yo kahapon, ibigay mo sa akin ang account mo sa Western Union, ipapadala ko sa Western Union. Awa ng Diyos, nakalipat na sila kanina, hindi man pinadala sa akin. So, okay na. Wala akong problema doon. Alam niyo mga kaulam, ako ang klase ng taong madayaan na ako, pero hindi ako kahit kailan mga kaulam mandadaya. Pinangako ko yan sa Diyos. Hindi talaga ako mandadaya, lalo't higit mga kaulam pagdating sa pera. Hindi talaga. Ang asawa ko mga kaulam yan, sa totoo lamang, kahit mag-asawa kami, halimbawa, meron akong hiningi sa kanya na pera. Tapos, kunyari ang kailangan ko 800. Tapos, binigyan niya ako ng 1,000. Sa iba, hindi na ibabalik ang 200. Mag-asawa naman kami eh. Kasi ibibili ko na ng pagkain o ibibili ko na kung ano-ano yung 200. Sa akin mga kaulam, hindi. Ibabalik ko sa kanya ang 200, ipapakita ko sa kanya kung ano talaga yung ginamit, kung bakit ko ginamit, kung saan ko ginamit yung 800, kung paano ko ginastos, kung paano ko inubos, kung saan ko talaga ginamit. Ako, in short talaga mga kaulam, hindi kayang maatim ng puso ko talaga mandaya sa pera. Parati ako nadadayaan mga kaulam, promise. Hindi ko kayang isa-isahin sa inyo kung sino at kung paano na ako nadayaan sa pera. Kinukwenta ko yung mga maliliit kong negosyo sa Pilipinas, mga kaulam, nadayaan ako dyan, kinuwenta ko lahat ng isang araw. Siguro kulang-kulang 1M na nadayaan ako sa... Siyempre mga kaulam, tayo nagtitiwala tayo doon sa mga taong maghahandle ng negosyo. Dahil nga wala ako doon. Pero alam niyo mga kaulam, sa totoo lang, napaka-proud ako sa sarili ko. Proud talaga ako. Yung mga taong nandaya sa akin mga kaulam, hindi nakarinig sa akin ni isang salita, ni isang paninisi, ni isang pagkukumpronta, ni isang ititreten ko sila, wala. Gusto ko sana noon mag-file ng case sa perang na nakuha sa amin. Pero sabi ng asawa ko, wag na. Pera lang yan. Kikitain pa natin yan. Huwag ka nang mag-file ng case. It's a waste of time. It's a waste of energy. Hayaan mo ang Diyos humatol sa kanila. May Diyos, sabi ng asawa ko. Iba ang hatol ng Diyos kaysa hatol ng tao. Huwag tayong humatol. Parati mga kaulam, sa totoo lamang. Simula nung kinasal kami ng asawa ko, yan talaga ang natutunan ko sa kanya. Huwag kang humatol sa tao. Hayaan mo ang Diyos humatol. Dahil mas matindi ang hatol ng Diyos. Ayan. So yan. So in short, pinababalik ako kahapon. Although mga kaulam, yung puso ko parang hinuhugot dahil hindi ko maintindihan sino mag-aalaga sa mga bata. Sabi ng asawa ko,
problema na nila yan. Pumunta sila dito, may bitbit silang anak, dapat handa silang magbayad sa tamang pagbabayad. Ngayon, kung hindi sila magbabayad ng tama, walang magbabantay sa anak nila. Gusto nila may magbabantay sa anak nila, magbayad sila tama. Wag na wag kang pupunta, mag-aaway tayo. Mga kaulam ako, never akong sumuway sa asawa ko. Pag ganyan na ang usapan, kapag mayroon na siyang parang maigting na salita, hindi ako talaga susuway. Dahil ako, feeling ko, pag may nangyari sa akin, pag may nangyaring masama, sisisihin ko ang sarili ko. Kumbaga, sisisihin ko ang sarili ko, sisisihin niya ako, lahat na lamang ako ang sisisihin. Di wag na, di sumunod na lamang, kaysa may mangyaring hindi maganda. So, yun ang kahapon, hindi ako umalis, hindi ako nag-part-time. So, kanina, okay na okay ako sa school. Hindi ako nakatulog. Dahil kahapon, Diyos ko mga kaulam, alam niyo pagdating ko ng bahay kahapon, bakit ako hindi nakapag-live. Sa school pa lamang kumain na ako mga kaulam. Para pagdating sa bahay, hindi na ako kakain. Dumating ako kahapon dito, 3:10 ako dumating kahapon. Kayang-kaya sa oras, okay na okay ako mag-live. Pero hindi talaga kayanin ng mata ko mga kaulam. Bumabagsak talaga ang mata ko. Bakit kanyo? Isipin nyo naman, nag-part-time ako nung isang gabi. Dumating ako sa hotel 5 o'clock. Nag-start na ako ng 5 o'clock. Right away, nag-start na ako. Dumating yung mag-asawa, galing sa Galaan, 1:06 a.m. Mga kaulam ko, idadrive ko pa, parang nasa pinakadulo na yung hotel ng Dubai, sa ano. So, nag-drive ako pa uwi, 45 minutes. In short, dumating ako dito, konting-konti na lamang mga kaulam, 2:00 na. Hindi naman tayo mga kaulam, paghiga, tulog agad eh. Yung mga kabataan ngayon, ganyan, paghiga, tulog, hilik. Tayo sa edad natin, hindi tayo ganyan. Hihiga tayo, hindi tayo makakatulog. Ang dami-dami pag tumatakbo sa utak mo, ang dami-dami mo pang iniisip. Bukod doon, pagod na pagod ako. Alam niyo yung pagod na pagod ako magbuhat ng bata, nagpatulog ako ng bata, inayos ko ang mga bata. 3 yun eh, 3 bata yun, kumbaga. Habang nagmamaneho ako, sinasabi ko sa sarili ko, huwag kang aantukin dahil nagmamaneho ka. Mag-aalas 2 na, huwag kang aantukin. So, ang ginawa ko, radyo ako sa sasakyan para hindi ako antukin. Ang hirap pa naman doon simula sa hotel hanggang dito simula sa hotel tapos yung daan papunta dito sa lugar namin, under construction ang mga kalsada parang pasigsag na ganyan, pa-maze ang daan dahil nga under construction. Sabi ko, kaunting-kaunting pikit ko lamang ito, sasabit ang sasakyan ko doon sa mga barriers sa gilid. Ingat na ingat ako dahil masisisi talaga ako ng asawa ko pag may nangyari din sa sasakyan. Ito na. Dumating ako sa bahay. Dadaan sana mga kaulam ako ng supermarket. Sabi ko, dadaan ako ng supermarket dahil bibilhan ko ng pagkain ang mga anak ko para sa almusal. Hindi na talaga ako mga kaulam nakadaan sa supermarket. Kasi iniisip ko, dadaan ako, magpapark ako ng sasakyan, bibili ako ng pagkain, makakarating, babalik ako ng sasakyan, I will consume at least 15 to 20 minutes, mababawasan na naman ang aking tulog. 5:00 mga kaulam, kailangan kong gumising dahil papasok nga kami mag-asawa, 5:00. So, ibig sabihin, 2 to 5, 2, 3, 4, 5, 3 hours na tulog. Hindi nga agad ako nakatulog mga kaulam eh. Feeling ko nakatulog ako 3:00 na. O so, 2 oras lamang ang tulog ko. Kaya nakatulog ako kahapon sa trabaho. Talaga naman mga kaulam, inintay ko lamang ang mga leaders namin mag-meeting. May meeting sila eh. Kasi mga kaulam, kaya namin alam na may meeting, nakalagay yan sa chat group na meeting with the leaders, ganyan-ganyan, ganitong oras to ganitong oras. So, nakita ko, sabi ko, ay may meeting. Kaya kong tumulong. Power nap. Umubog ako doon sa desk ko, sa teacher's table ko. Power nap. Siguro mga 1 oras yun na naka-power nap ako kahapon. Pero syempre mga kaulam, hindi yun enough. The water, honey, is okay now. Okay. Yeah. Checking department. It's okay na. It's okay na all. I check. Yeah. Say hi to them, come. I feel the sea. Na, come. Say hi to everybody. Why? They miss me? Yeah. Salamu alaikum. Salamu alaikum, Albert here. They will give me, don't show me. كيف الحال؟ شو الأخبار؟ Ano balita? Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilipino'y buksan ang sarado ko. Walang puso. Walang puso ha. Yala, Tiri! sleep na. Yalla. So, ayun. Sabi ng asawa ko kapon, huwag ka nang pupunta dahil kulang pa sa petrol, kulang pa sa pagod, kulang pa sa ganito ang kikitain mo, matulog ka.
So pagdating ko mga kaulam, kwento-kwentuhan lang kami. Kasi dahil nakahiga siya kahapon nung dumating ako, nagsi-cellphone, alam niya naman yan, ganyan lamang, hindi na maalis. Di, humiga din ako. Kwento-kwento, siguro mga hanggang 3:30, 3:45, kwentuhan kami. Hanggang hindi ko na mga kaulam na malayan. Sabi ko sa kanya, gigisingin niya ako ng alas 6 dahil may pupuntahan ako, may mga bibilin akong gamit sa school. Hindi ako ginising. Nagising ako 8:15. Sabi ko, paano pa ako lalabas? Gabing-gabi na tinatamad na ako. So, yun ang kwento. Kaya hindi ako nakapag-live kahapon mga kaulam. Ang haba ng sinabi ko, ang sasabihin ko lang naman, hindi ako nakapag-live. Pero ang haba ng aking paliwanag. Ma'am Maribel Abilino, Ma'am May Tiamson, shout out po. Ma'am Annie Bautista, ay oo. Yan, kanina pa yan, Pero hindi ko alam, baka parang aalis din yata siya ngayon. At may pipick upin na documents. Hindi ko alam, baka ako ang papick upin niya. Hindi ko maintindihan. Bahala siya sa kanyang buhay. So yun mga kaulam, yun ang update ko sa inyo kahapon sa aking buhay. Tapos nagkainan nga kami sa school. Sarap ng aming pagkain kahapon sa school. May manggang hilaw na tinadtad, tapos may bagoong na. Ang manggang hilaw pinartnera ng Barrio Fiestang bagoong. Tapos nagprito sila ng talong. Tapos meron pa sila, ano pa bang mga ulam kahapon? Ang dami kahapon pagkain. Hi, Ate Teloy! Good evening! Ma'am Mariby S. Guevara, good evening sa inyong lahat diyan. Kamusta kayo? So, bukas ay Webes. Malapit na namang mag-weekend. Ang dami-dami kong schedule mga kaulam sa weekend. Ma'am Abet Estipona. Alam niyo mga kaulam, ang asawa ko lang talaga ang aking stress reliever. Ang asawa ko din lang ang aking best friend. Ang asawa ko din lamang ang aking advisor. Lahat-lahat talaga, siya talaga. Kaya pag hindi kami bati, malungkot ang aking buhay. Pero ako din naman ang nang-aaway sa kanya, hindi naman siya ang nang-aaway sa akin. Ma'am Gloria Andal Valdez, Sonia Bataanon, good evening po. Ma'am Aileen Aledo Anis, good evening, good day. So ayan, anong ating topic for today? Ano ang ating Ang dami-dami na nagtatanong sa akin. Sahod reveal daw sa part-time. Sorry mga kaulam, hindi ako nagsasahod reveal. Alam nyo yan. Hello Ma'am Elma, good morning. Kadjo Jopay from Fujairah ba? Layo ah. Kamusta po kayo dyan sa Fujairah? Alam nyo naman mga kaulam, hindi talaga ako Salamat Ma'am Elma, sending hugs. Sending back the hugs to you. Ayan, may morning hugs. Hindi ako talaga mga kaulam nag-i-involve ng pera. Minsan, nakapag-involve ako dati nung nagbigay ng hadiah, yung nagbigay ng papasko yung tiyuhin ng asawa ko nung Ramadan. Ayan, pero ayoko kasi mga kaulam magsahod reveal ganyan. Dahil baka sabihin naman ng iba, nagpapayabang ako, yung pinapainggit ko yung mga walang pera. Hindi, ayoko. Kasi yung ayokong maramdaman nila na ako may pera sila wala. Ako masarap sila hindi. Ayoko ng ganun. Ayoko. Wag na nating pag-usapan ang sahod. Isipin na lamang ninyo na dineserve ko yung sahod dahil sobra talaga mga kaulam ang hirap na dinaanan ko talaga sa halos sa 10 days na part-time na yun. Ma'am Carol Forevermore. Meron pa bang forever? Ay ma'am, pupunta kami minsan sa Fujairah. Alam niyo, nakarating na ako dyan isang beses, nag-drive ako papuntang Fujairah, umiyak ako. Dahil nung pabalik na ma'am, ako'y nag-iisa sa sasakyan. Tapos wala pa noon yung shortcut. Tapos doon ako dumaan sa bundok na kulay brown. Tapos pataas ng pataas hanggang nawalan na ng signal ang radyo. Hanggang sa nakaganyan na yung sasakyan sa sobrang taas ng bundok. Umiyak ako. Hindi sa pag-exaggerate sa inyo. Umiyak ako sa sobrang takot ko dahil nag-iisa akong bumalik ng Dubai tapos mag-isa ako sa sasakyan. May hinatid ako noon sa Fujairah. Hindi ko in-expect na, first time ko nakarating noon sa Fujairah, hindi ko in-expect na bundok pala ang dadaanan ko. Yun ang pagkakamali ko. Tapos nung pabalik na, mag-isa na ako, naiyak ako dahil nawala ng signal ang radyo. Ayun lang ang pang-aliw ko sa sarili ko. Tapos akala ko, dahil nawala ng signal ang radyo, akala ko wala din signal ang cellphone. Sabi ko, hindi po pwedeng walang signal ang cellphone dahil ayoko talaga. Dahil kung something na may mangyari sa daan, paano ako tatawag? Ayun. Kaya sobrang natakot ako noon. Kaya sabi ko, hindi na ako pupunta ng Fujairah nang nag-iisa akong pabalik. Good evening, Ma'am Crescenciana Garcia, Ma'am Arlinda Hernandez. Good evening po sa inyo. So, ayan na. Ano na ang ating topic ngayon?
Kamusta na yung mga nakatira sa malapit sa Taal? Medyo nalungkot ako talaga nung isang umaga dahil may mga kaibigan tayong sobrang naapektuhan ng smog. Siyempre mga kaulam, ang kalaban niya ng ating kalusugan. Kalaban ng kalusugan ng ating smog. Kaya pag may mga, ang bulkan kapag ganyan, hi Hilda! Friendship at classmates, good evening! Hilda Del Mundo Lopez, good evening Hilda. Jonalyn Kamali, good evening po. Pag may mga ganyan na nagbubuga ng smog ang Taal, agad kayo mga kaulam, face mask, dahil nakakatulong kahit paano ang face mask, hindi man 100%, but at least nakakatulong iyan sa inyo. Tapos inom lang kayo ng inom ng tubig para yung mga nasisinghot ninyo na dust, ma-wash out ninyo sa katawan. Dahil didikit yan sa inyong mga baga kapag hindi yan nawawash out. Kailangan ma-wash out yan. Tapos, lamang kayo, mag-steam kayo sa gabi, mag-steam, para ma-wash out yan at ma-clear ang inyong mga airways. Kasi ang pag-i-steam mga kaulam, nakaka-clear yan ng airways natin. Kaya wag kayong yung kampante kapag may ganyan. Kailangan may mga health precautions agad kayo dahil pag-uumpisahan talaga yan ng inyong mga ubo, ng inyong mga, alam nyo yun, yung wag na sanang magkaroon ng pag-uumpisahan ng sakit. Hindi natin talaga yan maiiwasan because that is a natural disaster. Ma'am Luz Zoleta Aman, good evening. Tama, sabi ni Ma'am Sonia, ang pera naman ay di kailangan ipagyabang. Correct. Yan din po ang paniniwala ko. Basta kitain lang natin ng kitain ang pera, gastusin lang natin ng tama, maging maayos lang tayo sa paghawak, sa pagbabudget, okay na kayo dyan. Kahit kokonti ang ating kita mga kaulam, kung kaya nyong i-budget sa tamang paraan, kung kaya ninyong i-budget doon lamang sa kung ano ang kailangan sa buhay, that's it. Hindi natin mararanasan yung sobrang gipit na sobrang dami ng utang kung kaya nating hawakan ang pera natin at kaya nating i-budget ng tama. Sino ba ang nababaon sa utang mga kaulam? Yung hindi marunong mag-budget ng pera. Pag maliit ang kita, dapat maliit din ang gastos. Dapat hindi sinasamahan ng luho. Yun lang ang advice ko sa inyo mga kaulam. Pag hindi kalaki ng kita, huwag samahan ng luho. Unahin ang basic needs. Unahin ang mga talagang kailangan. At yung matitira, ipitin. Why? For emergency. Dahil ang Pilipinas ay hindi kagaya ng ibang bansa na pag pumunta ka sa ospital ay libre. Ang Pilipinas ay hindi kagaya sa ibang bansa na ang eskwelahan ay walang gastos. Ang Pilipinas ay hindi kagaya sa ibang bansa na ang gobyerno ay sumusuporta kapag talagang walang-wala ka. Ang gobyerno natin ay hindi natin maaasahan sa ganyan. Kaya tayo sa sarili natin ang mag-a-adjust. Government, we cannot rely on them. Tayo pa nga ang ninanakawan ng gobyerno, di ba? So, paano tayo tutulungan ng gobyerno? Tayo pa nga ang ninanakawan. Kaya mag-ingat kayo sa paggastos ng pera. O, di ba? Nasamahan pa ng politika. pasimpleng segue sa politics. But that's the truth, di ba? Yun naman talagang totoo sa buhay natin sa Pilipinas. Pero alam niyo mga kaulam, ganun pa man, masarap pa rin mabuhay sa Pilipinas kumpara dito sa abroad. Totoo mga kaulam yan. Sabihin man natin na sa Pilipinas hindi libre ang ganito, sabihin man natin sa Pilipinas hindi ganito, sabihin man natin, pero alam niyo mga kaulam, mas masarap pa rin mabuhay dyan sa Pilipinas kaysa sa dito sa abroad. Dito sa abroad, kailangan gumising ng maaga, makikipag-unahan ka, makikipagmabilisan ka, makarating ka lamang sa pagtatrabahuhan mo. Sa sahod ka tuwing katapusan dito, hindi mo maintindihan kung paano ibabudget ang sahod mo. Kung paano mo papakipakihin ang pera mo, bayad sa bahay, bayad sa ganito, padala sa pamilya, pambili ng ganito, pamasahe. Minsan wala nang sa Pilipinas, di bang ganyan? Hi po, tagal niyo pong di nag-live. Opo, Ma'am Lina, hindi po ako nakapag-live ng 10 days straight noon dahil kung doon po sa hindi nakakaalam, nag-part-time po ako ng stay-in sa hotel. Wala po ako dito sa bahay. Hindi po ako nagkakaroon ng chance makapag-live dahil ako po ay nag-alaga ng 3 bata sa hotel. So, ayaw ko po mga kaulam na may nakakasamang ibang bata sa aking pag-vlog or sa aking pagla-live. It's because I am protecting their privacy. Hindi ko sila kaano-ano, ang bata lamang na nakakasama ko ay yung pamangkin ko. It's because nagbablog din naman sila. At may consent ako ng parents nila. Pero kapag ibang bata mga kaulam at walang consent ng kahit ibang bata mga kaulam, yung hindi ko kaano-ano, kahit may consent ng parents, ayaw ko pa rin i-vlog.
Bakit? Po pwede nila akong baligtarin at the end. Po pwede nila akong idemanda. Sasabihin nilang wala akong consent, lalo't ito ay walang pinagpirmahang consent. Po pwede kong isama kung may written consent at may pirma nila at may pirma ko, doon ko po pwedeng isama ang bata sa vlog. But intentionally na isasama ko ang ibang bata sa vlog, I will never do that. Ayaw ko talagang ilagay ang sarili ko sa alanganin. May mga taong, o sige, okay lang, isama mo anak ko. Pag nagipit sa pera yan, gagawa ng istorya yan. Gagawa, ididemanda ako, bakit isinama yung anak nila sa live, invading the privacy, o wala akong panalo, dala na naman kami pinagpirmahan. So yun, ingat na ingat ako doon for 10 days na mag-vlog sa hotel na may kasamang bata mga kaulam. Dahil sobra talagang nakakatakot talaga sa bansang ito na mademanda ka tungkol dyan. Talaga naman, sobrang laki ng fine itong babayaran mga kaulam. Milyon sa pera natin, milyon talaga. Magandang gabi, Ma'am Merville Duque, Ma'am Marife Rodriguez, good evening po, Ma'am Lorena Mangahas Verdilio, good evening, Mrs. Biduya, good evening, and Ma'am Marites Capricho Red, good evening po. So yun mga kaulam, hindi, pero kung napapansin nyo, may mga upload din akong videos, yung mga luma ko ng videos. Nung nasa hotel ako, ina-upload ko yung mga luma kong videos o nagre-reels ako doon ng paunti-unti. Nag-ano ako, kahit paminsan-minsan nakakasingit din ako makapag-video doon. Pero, hindi talagang pang-anuhan dahil natatakot ako na masita ako doon, lalo na sa mga... Alam niyo yun, kasi sobrang yayaman ang naka-check-in sa hotel na yun dahil yung pinag-check-in na namin hotel, mga kaulang 5-star hotel, sobrang pangmayaman talaga. Charot. Sobrang pangmayaman, so hindi ko talaga nakayang madamihan. Ma'am Chigo po Pabrokes, good evening, Elorde Butchog. Hello po, Ma'am Elorde Butchog, kumusta kayo? So, ano ang ating pag-uusapan ngayon? Ano ang napapanahon? Tapos, alam niyo, naumay na ako dyan kay Kaloy Yulo, yung kay Carlos Yulo, naumay na ako. Pinagpiestahan na connect na naman. Try to reconnect daw. Sabi ng ating connection. Ma'am Alcazar Eni, good evening po. So, parang ako ay naumay na ako kay Carlos Yulo sobra. Sobra parang na-overactingan na ako sa mga balita. Parang sobrang exaggerated na ng mga balita. Hindi na nila nabigyan ng hustisya yung, aywan ko ba, sobrang binigyan nila ng atensyon yung tao na dapat ang binibigyan ng atensyon yung mga sundalo na nididisgrasya sa mga labanan, sa pagtatanggol ng bansa. Dapat nandoon ang focus ng natin. Huwag yung doon sa mga, sige, di ba, nagbigay na nga ng karangalan sa bansa, 2 gold, that's enough. Total, nagkaroon naman siya ng milyon-milyon, nagkaroon pa siya ng kondo, nagkaroon pa siya ng bahay, nagkaroon pa siya ng sasakyan, enough. Ba't kailangan pang ipagbunyi ng sobra? Dapat ang ipinagbubunyi ng Pilipinas ang mga teachers, ang mga doctors, ang mga nurses, ang mga sundalo, ang mga pulis. Pero hindi ko na alam ngayon kung kaya pa natin ipagbunyi ang mga pulis kasi hindi na sila nakakatuwa, hindi na kapani-paniwala na kaya nilang ipagtanggol ang mga tao. Diba? Yan. Naniniwala pa ako sa mga sundalo, sa mga pulis hindi na. So, dapat yun ang binibigyan natin ng pansin. Dapat yun ang opening ng klase, kamusta naman ang mga guro natin, kamusta naman ang mga nurses natin sa ospital na ganito ganyan, kamusta naman ang mga doctors. Dapat yan. Hindi dapat yung porket nanalo ng 2 ginto, ang dami nga niya naging pera, di good luck, congratulations. Piyesta ng buhay niya. Pero, bakit hindi natin pagpiestahan ng balita yung mga nawawalang mga bata, ang dami-dami nang nawawala. Hindi natin maintindihan kung bakit ang dami nang nawawala ngayon. Natatagpuan mga wala ng buhay. Ang dami mga kaulam. Ang dami kong nai-encounter everyday sa Facebook na missing, please report, call this number, WhatsApp. Ang dami na hindi talaga siya nagagawa nabibigyan ng atensyon. Walay ang atensyon sa mga ganyang balita. Bakit kaya? Nakakaawa kaya yung mga pamilya na yun? Hi, Ma'am Sheni Bertuccio. Kamusta po kayo? Good evening, Ma'am Emily Abaw. Pala. Ma'am Gloria Andal Valdez. Good evening po. Di ba parang sa atin, sa bansa natin sa Pilipinas. Alam niyo mga kaulam, don't get me wrong. I love Philippines so much.
Hindi ako ayaw kong tumanda ng matandang-matanda na dito sa abroad. Uuwi at uuwi ako sa Pilipinas because it's my dream. Gusto ko dyan sa Pilipinas ako mag-for good dyan ko sa Pilipinas gugugulin yung mga natitira kong buhay. Hindi ko pinangarap mga kaulam na dito bawian ang buhay sa ibang bansa. No way. Pero, nakakalungkot lamang na ang Pilipinas parang hindi mo na kayang magtiwala, hindi mo na kayang pagtiwalaan ang mga government officials. Doon ako nalulungkot. Na dapat sila yung doon ka sa kanila magre-rely, doon ka sa kanila makakahanap ng parang ginhawa ng buhay, pero hindi. Tayo ang kinukuhanan nila para guminhawa silang lahat. Hindi nila parang kumbaga iniluklok natin sila para paginhawahin ang buhay nila, tas tayong mga mahihirap, mananatili talaga tayong mahirap. Ay naku, ewan ko ba, bakit ganyan tayo sa Pilipinas? Pero alam niyo mga kaulam, hindi naman lang ang Pilipinas ang ganyan. Marami ding bansa ang sobra-sobra din ang problema sa ganyan. So, siguro nature na din ang mga talaga ng mga politicians talaga ang ganyan. Tapos, ang napansin ko din sa atin, ang mga teachers, sila yung bibili ng mga pang-decoration sa school, sila yung bibili ng mga materials galing sa kanilang bulsa. Kaya alam nyo, eto, napapanahon to. Alam nyo mga kaulam, kung kilala nyo si Tito Mars, yung baklang bigotero, yung maraming bigote na balbasaradong bakla na sobrang pangit. Hoy, Tito Mars, sana nanonood ka ngayon. I know hindi ka manonood ng ibang content creators. Pero sobrang pangit mo mukha, ibinagay mo lang talaga sa ugali mo. Sobra niyang nilait ang mga teachers. Sobra niyang iniba ang statement ng mga teachers para lumabas na masama ang mga teachers. Tapos, si Tito Mars, sabi niya, bakit daw nagrereklamo ang mga teachers sa 6 hours work, sa 6 hours na pagtuturo? Hindi niya naintindihan yung context Palibhasa mahina siya sa reading comprehension or basta mahina siya sa comprehension. Hindi niya nakuha ang context na ang sinasabi ng teachers na bawasan ay yung 6 hours straight na pagtuturo. Hindi naman sinabing 6 hours straight na trabaho. Doon sa 6 hours na yun, hindi pa doon kasama ang pag-check ng mga notebooks ng mga bata, ang pag-check ng libro ng mga bata, ang paggawa ng lesson plan, ang paghahanda ng mga visuals, ang paghahanda ng mga gamit. Hindi pa doon kasama yung iniuuwing trabaho sa bahay ng mga teachers. Diyos ko, hindi ko maintindihan kung anong laman ng utak niya, kung paano siya humahagip ng pangunawa ng statements. Hindi ko alam kung nakapag-aral siya at hindi ko alam kung anong comprehension ang natapos niya sa kanyang buhay. He's very poor in comprehension. Hindi niya na yung statements, hindi niya napapag-connect ang statements. It's because hindi naman siya teacher Basta na lamang siya nagbigay ng maanghang na opinion tungkol sa mga teachers. Bakit daw ang mga teachers, bakit daw kumuha ng course tapos magrereklamo? Excuse me. Bakit daw ang mga nurses, ang mga laborers, hindi doon nagrereklamo? Do not compare us to laborers. We have a different, trabaho. Hindi niya naman alam na ang mga teachers nagpapaluwal sa sariling bulsa para malamang magdekorasyon ng kanilang classrooms. Because here in Dubai, we do. Katulad ngayon, after ng live ko, tatakbo ako sa day-to-day. Day-to-day dito mga kaulam family, isang malaking pamilihan niya na makakakuha ka dyan ng discounted. Tatakbo ako sa day-to-day, bakit? Bibili ako ng mga sellotape. Bibili ako ng mga gagamitin ko sa classroom ko dahil kulang ang supply na ibinibigay namin sa eskwelahang pinagtatrabahuhan ko kahit makarating pa ito sa kanila. I have to spend from my own pocket at least 150 dirhams, that is more than 2,000 pesos. Yan ay ginagawa ng mga teachers sa Pilipinas, nagpapaluwal sila sa sarili nilang bulsa. Ano ba ang bumabalik sa kanila? Wala naman. Ang bumabalik sa kanila, batikos lang ng mga taong walang kakwenta-kwenta. Batikos ng mga taong hindi nakakaranas. Batikos ng mga taong mga walang laman ng utak. Diba? Bilang guro talaga, nagagalit ako talaga sa ganyan. Hindi nila alam ang sakripisyo ng guro.
Hindi nila alam. Papapasukin nila ang kanilang mga anak, may mga lagnat. O sinong ini-expect nilang mag-aasikaso ng bata? Papapasukin nila ang kanilang mga anak ng may lagnat para lang makaiwas sila sa pag-aalaga sa bahay. Sino ang i-expect nilang mag-aalaga sa classroom? Di ba, teacher? Oo nga, may mga nurses nga sa school. Di man yan aalagaan ng nurse sa kanilang clinic. Ang sinasabi ng guro ay hindi naman sinasabi ng gurong maging 6 hours na half day na lamang sila magtatrabaho. Bawasan lang yung 6 hours straight na pagtuturo. Ang sakit kaya sa lalamunan dumakdak ng 6 hours. Mananatili pa din yung working hours ng guro, ang pinababawasan lang yung lesson, yung time frame ng pagtuturo ng lesson. Kumbaga 6 hours, tapos idagdag doon yung pag-check ng mga, alam niyo mga kaulam, kunyari ako, teacher ako ng math, English, ito ang mga subjects na itinuturo ko sa aking classroom. English, math, science, MSc, ang MSc mga kaulam parang moral values yan sa atin. MSc, humanities, ang humanities mga kaulam is history and geography yan. Humanities at math, science, English, MSc, humanities, and genius hour or STEM. Ang STEM mga kaulam is science and engineering, ganyan-ganyan. Yan yung mga parang project. Yan, pagtuturo namin mga kaulam, magkakaroon lamang kami ng bakante sa 6 na subject na yan. Magkakaroon lang kami ng bakante dyan. Kung ang kasunod, kunyari, English, Math, Science, ang kasunod, Arabic lesson. So, itong Arabic lesson na to, hindi ako magtuturo. So, iisipin nyo, free ako. No, I am not. Mag-check ako ng notebook na ginamit namin sa Science. Mag-check pa ako ng libro na ginamit namin sa Science. Mag-check ako ng notebook na ginamit namin sa English. Mag-check ako ng libro na ginamit namin sa English. Ilan yan? Kung may 30 kang estudyante, 30 times 4 is 120 ang checkan ko. Kaya ko bang tapusin yan sa 45 minutes kung bakante? No, I cannot. Babalik na naman ako sa pagtuturo. Pagkatapos na naman ng 2 lesson, kunyari, natapos na ang English, Math, Science, MSc Humanities, ang susunod, ako yan, MSc Humanities, ako yan. Ang susunod, Islamic. Yung religion subject, Islamic. So, free na naman si Kaulam. No, I am not free. Kasi, may lesson ako sa grade 1. Ipapadala nila ako sa grade 1. Ako ang magsusupervise sa library lesson ng grade 1. Nasa ng aking bakante? Walang bakante mga kaulam. Yan ang buhay at yan ang katotohanan sa buhay ng mga teachers. We are not stuck in our classroom. We are also teaching other classes. Ganun. Oo, nasaan doon ang aking bakante? O maya-maya, lunchtime. O lunchtime ng mga bata. Si Kaulam ba? Free? No. Magsusupervise ako ng lunchtime nila. Kasi pag hindi ko sinusupervise, magpapatayan niya mga yan. Makakakain ba ako? Siguro. Makakakain ako, pero hindi proper meal. Snack din lang. Kasi mayat-mayang lalapit ang mga bata sa inyo. Magpapa-open ng sandwich, magpapa-open ng chips, magpapa-open ng ganito, mamamaalam papuntang washroom. Hindi ka rin makakakonsentrate. Bukod pa, dyan, ang mayat-mayang emails na darating sa iyo galing sa iyong head department at may ipapagawa sa iyo. Do this and deadline today. Do this and submit email to the parents. Gagawa ka ng lesson o gagawa ka ng activities. Saan mo na gagawin yan? Iuuwi mo na sa bahay dahil wala ka ng time sa school. O pagdating sa bahay, si Kaulam kakain, magla-live. O pagka-live matutulog, no! Gagawa pa ako ng lesson activity or gagawa pa ako ng kung ano-ano para sa mga estudyante kinabukasan. So, nasaan ang pahinga? So, yun ang sinasabi kong nababawasan lang sana yung 6 hours straight na turo. At least kahit pa paano, siguro hindi na makakapag-uwi ang mga teachers ng lesson sa bahay. Because we are losing we are losing our well-being. Wala nang well-being mga kaulam ang mga teachers. Dahil sa uwing trabaho, walang time sa family. Alam niyo mga kaulam, isang example, meron akong estudyante, Egyptian. Ang asawa daw niya ay teacher din sa ibang school, Arabic teacher. Tapos everyday, ang sumusundo dun sa bata ko na yon, yung tatay.
Ang tawag sa akin ng tatay, boss. Hindi to tumatawag ng teacher, hindi niya ako tinatawagan ng Miss Daisy, hindi niya ako no, ang tawag niya sa akin, boss, how are you, my boss? Ganyan siya pag dumadating sa school. At saka siya ganyan, how are you, my boss? Sabi ko sa, no. I have a very, very high respect with the teachers because my wife is also a teacher and I cannot talk to her even at home. She's teaching all day. When she reach home, she's doing her lesson. She's checking all the notebooks. She is bringing all the books and notebooks at home. We are even checking the books. We are even the test papers and the quizzes and everything. Kaya sabi niya, tinatanong niya pa ako, sino nagluluto ng pagkain ng mga anak mo? Sabi ko ako, how can you do that? At home, I am the one cooking, not my wife. Because my wife has no time to cook for us. Tinatanong din niya ako, what time you wake up in the morning? Sabi ko, every day my routine is 4:15. Sabi niya, my wife is 4 o'clock. Because I have so many children. At home, I have 4. At siya ang nag-aasikaso. Ako at siya. Siya ang naghahatid, yung nanay, yung asawa niya ang nagluluto sa... Can you imagine? Lalo na kung ang mga teachers ay may mga anak pang inaasikaso sa bahay. Wala nang time. So sana, wag magkukross ang landas namin ni Tito Mars. Bibunutin ko talaga ang bigotin niya. Pwisi talaga siya. Tapos, yung mga tao naman, oo nga, nakakapagreklamo pa sila, hindi naman sila nagtuturo ng maayos. Paano natututo ang mga anak nyo kung hindi nagtuturo ng maayos ang teachers? Paano marunong magbasa ang mga anak nyo kung hindi nagtuturo ng maayos ang teachers? Paano natututong magsulat ang mga anak nyo kung hindi nagtuturo ng maayos ang teachers? Now, kung ang teacher ng mga anak nyo sa palagay nyo hindi nagtuturo ng maayos, ilipat nyo sa ibang teachers ang anak nyo, you have the right. You have the chance. Bakit nyo i-stick doon sa teachers na yun? And then complain. Complain to the principal. That's it. Sabi ko nga, parati ko sinasabi ito, parati ko itong nirarant, na ang mga tao walang respeto, ang mga parents walang respeto sa teachers. Dadating ang araw, sisipa-sipain na lang ng mga magulang ang mga teachers. Dadating ang araw, at malapit na, nakikita ko na, ang lapit-lapit na nung araw, na dadating na ang teacher, ang tingin lamang ng mga magulang sa teachers, tagapag-alaga ng kanilang mga anak, mga nani, ganyan, nani ng kanilang mga anak. Hindi na nila titinan ang teachers na as educator. Sabi ko nga, sana dumating ang araw, wala nang tao, wala nang kabataan na mag-e-enroll at mag-aaral para maging teachers. Gusto ko dumating ang araw na ang mga magulang mismo magtuturo ng kanilang mga anak sa kanilang mga bahay-bahay, magtuturo ng good moral, magtuturo ng ng academic. Pero actually mga kaulam, sa totoo lang, ang iba nagrereklamo, bakit daw ang mga anak nila nag-aaral pero ang behavior daw ang sama-sama daw ng ugali. First of all, ang GMRC ng mga bata is natututunan niya sa bahay. Hindi ang teacher ang dapat asahan dyan. Mga magulang ang dapat na nagtuturo ng GMRC. Hi, Ann! Ma'am Linda Salgado, sandali lang po at ang aking nangangamoy na ang aking sardinas na salmon. Ang bango-bango ng aking sardinas sa salmon, mga kaulam. Amoy na amoy ko yung combination ng bawang, ng olive oil, ng bawang, ng olives, at saka ng bay leaves. Yung sarap ng amoy, Diyos ko. Parang nagugutom ulit ako. Charot. So yun mga kaulam, wag nilang sisisihin ang mga teachers dahil merong masamang ugali ang kanilang mga anak. Because behavior comes from the house first. Ang ugali ng mga bata, kung paano nyo huhubugin ang kanilang magandang asal, sa bahay yan mag-uumpisa, hindi sa eskwelahan. Ang eskwelahan, support lang sa pagdisiplina, pero ang totoong disiplina ay sa bahay nag-uumpisa. Yun lamang po ang gusto kong ipaanawa sa mga magulang. Huwag ninyong hanapin sa teachers ang pagdisiplina sa inyong mga anak. It's because it's not. It's not on their hands. It's in your hands. Sa mga parents. Hi, Ma'am Course Galvez. Totoo, Ma'am Course, di ba? Totoo naman. Totoo naman. Ang teacher parang ang tingin na lang, parang sa ngayon, sa panahon, dahil dito sa ibang bansa, nararanasan talaga namin, ang tingin na lang ng mga parents sa teachers, parang tag-aalaga na lang ng kanilang mga anak. Wala na silang respeto sa mga teachers. Hindi nila alam kung gaano kalalim ang obligasyon ng guro. Sobra. Sobra talaga. John Ramirez. Nano, good evening po. Ma'am Elinita Lacandula, hello din po sa inyo, Ma'am Elinita.
Kaya mahirap mga kaulam kung ang mga anak ninyo gustong maguro. Hindi ko naman pinipigilan at hindi ko rin dinidiscourage. But they have to be ready. Ma'am Aladad Christina, Canada. Salamat po. Alam niyo mga kaulam, kahit na ano pa ang karerang kinuha natin, kahit ano pa ang karerang ating ginagawa ngayon, nurse ka man, doktor ka man, accountant ka man, stewardess ka man, ano man yan. Kailangan natin lang respetuhin ang isa't isa. Hindi tayo po pwedeng, oy, alam niyo itong mga ganitong mga no. Meron tayong kanya-kanyang obligasyong dinadala, meron tayong kanya-kanyang obligasyong ginagampanan, at meron tayong mga obligasyong kailangang tapusin araw-araw dahil pinapasahod naman tayo. Sabi ni Sir John, kamusta po kayo ma'am? Okay naman po, alhamdulillah. Salamat po at maayos naman po. All is well. And meron akong napakamatalik na kaibigan mga kaulam na nagsabi sa akin, kapag may mga ngumusta daw sa atin, parati daw ang ating isasagot is all is well. Wag daw nating parating sasagutin ng negative. Eto nga, ang hirap-hirap. Dapat daw walang ganyan. Dahil you are inviting the negative vibes daw sa buhay mo. Parang kumbaga pag sumagot ka ng, yung hirap nga, ang hirap-hirap ng trabaho, lit-lit ang sahod, kulang pambayad sa utang, ang dami-dami naming utang, dapat daw hindi tayo ganyan. Dahil daw mga kaulam, lalo daw nating ini-invite yung mga gayong klaseng problema sa ating buhay. Dapat daw, unang-una, ay, kumusta ka? Ay, salamat sa Diyos, nakakaraos, sa awa. Ang inay ganito sumagot, ay, kumusta kayo? Ang sagot agad ng inay, ayos naman sa awa at grasya. Yan parati ang sagot ng inay. Ayos naman sa awa at grasya. Ibig sabihin, mas marami pang grasya ang darating sa iyo. Kasi parang ini-invite mo yung good vibes. Pero pag daw parating daing ang ating isasagot, well, it will remain as like that. Parang hindi ka makakaalis dun sa sitwasyon na yun. Yun. Iyon pa rin ang magiging sitwasyon mo dahil yun ang binubukan ng bibig mo every time na may mga ngamusta sa'yo. Dapat all is well, salamat sa Diyos. Parating may kasi mga kaulam sa Muslim, sa Arabic, pag how are you? Alhamdulillah. Parang ang sagot lagi, alhamdulillah. Ang alhamdulillah mga kaulam. Minsan pag nakikita nyo sa akin, doon sa mga nagko-comments po sa mga videos, minsan ang sagot ko po, alhamdulillah. Ibig sabihin po noon, thanks God. Salamat sa Diyos. Yan. Taga saan po kayo ma'am? Taga Batangas po. Pero narito po ako sa UAE ngayon. So yun. Dapat daw mga kaulam, ang sagot natin is, salamat sa Diyos, nakakaraos sa awa at grasya. Dahil pag daw, dahil naririnig daw yan talaga ng Diyos na, ay, nakukontento pala siya kung ano meron siya, dagdagan ko nga. Diba? Ganyan. Ang Diyos magaling magbigay ng reward Kapag deserving mo magkaroon ng reward, ibigyan ka niya ng reward. Kung nakikita ng Diyos na nakukontento ka at masaya ka sa kung anong meron ka sa araw na yon, maaaring dagdagan ka niya bukas. Dahil nakontento ka, hindi ka nagreklamo. Sabi ni Ma'am Aladad, ako naman po pag may nangungumusta ang sagot ko, ay okay lang, maganda pa rin. Yes! Di ba? Parati tayong maganda. Hindi pwedeng hindi tayo maganda. Diyos ko. Natatawa talaga ako mga kaulam doon kay Lynn. Sino nga? Si Lynn Aguila. Hindi ko makalimutan ang pangalan. Lynn Aguila, kamusta ka na? Charot. Ako daw, hindi na daw ako dapat nagpapapayat. Dahil ang pangit daw, kahit magpapayat, pangit pa rin. Ang nagpapapayat daw dapat yung magaganda lang. Hindi daw ako kasama doon. Alam niyo mga kaulam, hindi talaga ako galit. Wala akong makapang sama ng loob sa aking puso. Wala akong makapanggalit kay Lynn. Natatawa ako sa kanya. Hindi rin ako nabubisit sa kanya. Hindi rin naman ako natutuwa. Pero natatawa ako. Natatawa ako sa kanyang mindset sa buhay. Alam niyo yun? Na parang feeling niya, yung magaganda at mapipera lamang ang may karapatan sa mundo. Yun talaga ang pinupunto niya. Pag wala kang pera at hindi ka maganda, wala kang karapatan. Yun ang pinupunto talaga niya. Taga Batangas din ho ako, John, taga San Juan. Totoo yan, Nora. Pag yan parati ang sagot talaga, nag-i-invite ka ng good vibes. Nagpapasalamat ka sa Diyos, nakontento ka kung anong binigay sa iyo. Hi, Ma'am Jonah Sena! Ayan, talagang tayo magkakabaraw, mga teacher tayo.
Ayan. Pero mga kaulam, gusto ko ng huminto na magturo. Promise. Kung meron lamang ako mga kaulam na choices na para huminto na ako ng pagtuturo, na hindi na ako magiging teacher, siguro kung meron lamang ibang, dahil mga kaulam dito sa Dubai, ang labanan ho dito pag nag-a-apply ng trabaho ay edad. Kapag ikaw ay pumatak ka na ng 37, pataas, mahirap ka nang matanggap dito sa trabaho. Lalo na mga offices, mga sa sales, hindi na paglalabanan ng edad mo from 37 pataas. Dapat maximum 35. Ganyan. Ang 35 nga, nag-iisip na ang mga employer na, 35 na parang hindi na pwede. Ganyan. Dito, at saka dito mga kaulam, sa totoo lamang, ang labanan talaga dito ay pleasing personalities sa mga offices, hotels, at sa sales. Kaya ako, nakastuck ako sa teacher talaga dahil dito, pag teacher ka, it doesn't matter your age. Dahil ang teacher naman, hindi naman nalipas ang karunungan. Hindi naman nalipas ang pinag-aralan. Diga? Hindi naman tinitingnan sa pagiging teacher ang muka. Ang tinitingnan dyan, ang galing mo kung paano ka magturo. Dito mga kaulam, kahit gusto ko nang mag-resign sa pagtuturo at mag-apply ako sa office, hindi na talaga mga kaulam uubra. Ma'am Beverly Lirio, wala ho siyang mukha sa Facebook. Ayaw niyang ipakita. Hinamon ko nga siya na ipakita niya ang kanyang mukha dahil kung sobrang ganda niya, ay di gaganyan na lang ako sa kanya. Ay di baw. Pero hindi siya nagpakita ng mukha. So hindi ko mahusgahan kung mas maganda ba siya sa akin o mas maganda ba ako sa kanya. Hindi ko ma-judge. Yes, sabi ni Ma'am Evangeline, how are you? Ang sagot na dapat, greater than yesterday. That's a very positive, that's a very, very positive, response. Ganyan dapat tayo mga kaulam, ha? Yan ay huwag niyong kalilimutan. Pagkatapos ng ating live, isa isip, iyan, lagit isa puso. Huwag daing ng daing. Masama mga kaulam ang daing ng daing. Maniwala kayo sa akin. Dahil kayo, mai-stuck kayo sa ganyang kalagayan. Mai-stuck kayo sa ganyang sitwasyon. Dahil ayaw ninyong pakawalan ayaw ninyong pakawalan yung marami kayong utang. Sabihin nyo, eto, bagamat ganito ay talagang nagsisikap at siguro isang umaga pagising ko'y bayad ng lahat ang aking mga utang. Diga, dapat ganyan ang ating mga salita. At mangyayari naman. Dahil mga kaulam, ang universe daw talaga nakikinig sa atin yan. At kung ano ang nilalabas ng ating bibig, yun ang ipinagkakaloob ng universe sa atin. Kaya, mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi. Kung ang iba dyan yung, napakadamot naman itong kapitbahay na to. Sana, malugi ka sana sa iyong negosyo. Dapat hindi gan mga kaulam. Babalik sa iyo yan Huwag kayong maghangat na masama sa kapwa. Masama iyon. Masamang ugali yung ipanalangin natin na may mangyari masama sa ating kapwa. Dahil parang bola yan Inihagis mo yung bola, ibinato mo sa iyong kaaway, digat ang bola ay natalbog, nabalik yan pabalik. Hello Ma'am Ichen! Malapit nang pumayat. Naiingit naman ako sa'yo Ma'am Ichen pag malapit ka nang pumayat. Huwag ganon. Charot. Sige lang, go, go, go. Tuloy mo lang Ma'am Ichen yan. Ang pananalangin ng masama sa kapwa mga kaulam, para yung bola. Parang bolang inihagis mo yan sa pader na bumalik sa iyo. Ay nasalo mo. Nung bumalik sa iyo ang bola, nasalo mo. Dahil akala mo pag nasalo mo, magaling ka. Di sinalo mo yung, sinalo mo yung pinalangin mo masama sa kapwa mo, bumalik sa iyo. Sa iyo mangyayari yun. Di good luck. Good afternoon, Ma'am Ami Labramonte Aranili from Kuwait. Uy, kamusta po kayo mga taga-Kuwait, mga kababayan natin sa Kuwait? Sana po okay kayong lahat dyan. Sana okay tayong lahat dito sa ibang bansa, lalo na sa Middle East. Ayan. So, wag tayo mga kaulam masanay na pag nagagalit tayo sa isang tao, mag-iisip tayo sa kanila ng masama. Maghahangad tayo sa kanila ng masama. Kung hindi natin kayang maghangad ng mabuti para sa kanila, wag na lang tayo maghangad ng kahit na ano. I-ignore na lang natin sila. Ganon. Halimbawa, may ginawa sa ating masama. Hindi natin, siyempre mga kaulam, may pride tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na, okay lang, sana maging maayos ang buhay niya. Sana maging mas mayaman pa siya. Hindi ba tayo pwede, ang iba ganyan, pero huwag na tayo magpaka-ipokrita. Pag galit tayo sa isang tao, hindi natin ipananalangin na maging maayos palalo ang buhay nila. Dahil may pride tayo mga kaulam, may pride tayo at yan ay normal sa tao. Pero hindi man natin
kayang ipanalangin na maging mabuti pa lalo ang buhay nila, wag na lang tayong maghangat ng masama. Sobrang init, hayaan na lang natin, Ma'am Ami, na mainit, wala na tayong magagawa. At talagang summer. Hayaan mo, dahil may balita na nabasa namin, nasa forecast, ano daw ngayon, ang tawag dito, mas maaga daw ngayon ang magiging taglamig. Kaya sobrang sunstorm nung isang araw pala. So, ayan. Oh, Ma'am Jing Barameda, good evening. Ma'am Jam Fedong, good evening po. Sino yung from Germany? Ma'am Irma Samonte from Germany. Ma'am Jing Barameda, enjoy your life po. Salamat po, Ma'am Jing. Jerry Ramirez, good evening or good morning. Hindi ko alam kung anong oras dyan sa inyo. Kayo nang bahalang mag-adjust. So, ganyan mga kaulam. Alam niyo mga kaulam, ang sarap ang sarap matulog sa gabi, ang sarap matulog sa kahit na anong oras na wala tayong pinapaka na tao, wala tayong nasaktan, wala tayong nalamangan, wala tayong dinaya. Masarap mabuhay mga kaulam na kahit na ang ating pera ay sakto laang. Basta wala tayong naaagrabyadong kahit na sino. Hello Ma'am Emran Hussein. Hello Sisi, how are you? I'm fine, alhamdulillah. And you? I am from Bangladesh. Oh, how is Bangladesh? Sir Imran Hussein. You are from Bangladesh. I don't know the Bangladesh language. I am so sorry. I can only speak English and my native language. So, ayan. Marami din pong Bangladesh dito sa UAE. Sa totoo lang. So, ayan mga kaulam, ang aking aral sa inyo ngayon. Alhamdulillah, I am fine. Kita ninyo ang sagot ng mga Muslim, mga kaulam. Alhamdulillah, I am fine. Ganyan kami pag may nangangamusta, kailangan may pagpapasalamat muna. Tapos, yun. Bastahan tayo, Ma'am Baga. Mas maganda ka pa kaysa nag-comment na yan. Hindi rin basta. Ma'am Beverly, alam nyo, maganda man siya o hindi siya maganda, hayaan na lang natin siya. Siguro naman nakipag-isip-isip na rin siya dahil hindi na siya nung una, lumalaban talaga siya, sagutan, nakikipagsagutan siya. Nag-stop naman siya. Siguro nakapag-isip, salamat sa Diyos ko nakapag-isip siya. Pero feeling ko ugali talaga niyang mang-asar o mang-ano. Ako naman, di naman niya ako kayang asarin kapag, kung ang pipintasan naman niya ay itsura ko, at sasabihin niyang pangit ako, hindi naman niya ako pwedeng asarin sa ganyan. Sanay na ako. Bata pa lamang ako mga kaulam, binubuli na ako sa itsura ko. So, ano pa ba ang aking mangha? Ano pa ba ang aking ikakagulat? Diyan na ako tumanda sa pambubuling ganyan. Ma'am Alice J. Rafael from KS. Kumusta ka, Ma'am Alice? Ano nang balita sa'yo? So, alam niyo mga kaulam, lagi ko itong sinasabi. Kung kayo, ibabash niyo ako or ibabash ako ng mga basher about my looks, about ito yung personality ko, itong itsura ko, hindi niyo ako kayang asarin. Hindi niyo ako maaasar. Mabubwisit lang kayo sa akin dahil bubwisitin ko lang kayo. This is the very first time I have joined with your live. Thank you, Sir Imran Hussein, for joining our live. But I doubt if you can understand what I am saying or what we are talking about because I am talking in my language. I am so sorry that I cannot talk purely English because I will have a nosebleed. And I only have a few tissue with me. So, just bear with us when we are talking our language. Because most of my viewers, most of my friends are from Philippines. Ma'am Cristina Romano Frias, good evening po. Ma'am, ay mga kaulam, promise. Salamat sa mga nagtatanggol sa akin, sa mga basher. Thank you very much. I really appreciate it. From the bottom of my heart, I appreciate it. Thank you very much. Pero wag kayong mag-alala mga kaulam, I can really handle it very well because I am used to it. I am really used to it since when I was a child, I was bullied about my looks. Na binubuli, dahil mga kaulam, bakit ako binubuli? Maganda ang dalawa kong kapatid. Ang dalawa kong ate magaganda yon. Parati silang muse ng linggo ng wika. Muse ng basketball ng barangay. Miss sa school, Miss grade 2, Miss grade 4, Miss grade 1. Lagi silang abay sa mga kasal, mga maids of honor.
Hindi ako nami-maids of honor. Lagi akong, hindi ko alam your honor. Lagi lang ang aking role sa aking buhay. Parati akong binabash noon dahil ako daw yung pinakapangit sa magkakapatid, taga-bit-bit lang daw ako ng mga sapatos ng mga kapatid ko pag nag-news. So parang feeling ko, nung mga panahong iyon, hindi na ako nasasaktan, sanay ako. Parang sinanay ko na lamang ang sarili ko na, okay, fine, ako ang pinakapangit sa amin. Gagawin ko, ganito, lumabas ako ng ganito. Alangan, palitan ko ang mukha ko. Yun na lang ang pamatay ko sa sarili ko para hindi ako magalit, para hindi ako magtanim ng... Pero alam niyo mga kaulam, Ma'am Ruby Correa Zuwilan, hello po. At saka hello din po doon sa ang pangalan ay Korean yata. Iyan na in-check na hindi ko maintindihan kung sino ka man. Ay magandang gabi. Ito na. Meron ng kapatid ko, yung pangalan kong kapatid, meron siyang, so you are from Philippines, no problem that you are not fluent in English. Just carry on your native language. I am a little bit fluent in English, but I cannot talk purely English because most of my viewers are 99% Tagalog. Thank you, Ma'am Ruby. So, ito na. Ang ate ko, ang panganay kong kapatid mga kaulam ng high school. Nag-abot-abot kami sa high school noon eh. Inabot ko ba ang kapatid ko noon sa high school? Parang hindi. First year ako, third year. Ay, hindi ko pala inabot yung kapatid ko sa yung panganay ko sa high school kasi nag-college na siya ng first year ako. Ganito yon. Meron siyang kaklase na gusto kong sabihin yung pangalan yan pero hindi ko na lang sasabihin. Thank you, Imran. Thank you. Juvie de la Torres Tosi, good evening. Mamaylin Evangelista, good evening po. Meron kaklase ang kapatid ko na, oy, nakain ako nun sa kantin. Hindi ko alam kung bakit parang siguro na-late siya ng pasok nun, bakit siya naging fourth year high school siya noon, ako first year. Nakain ako sa kantin noon, nagpang-abot kami sa kantin. Tapos, mga kaulam, normal ko talaga na maingay ako. Alam yan ng mga kaklase ko. Ang makakapagpatuloy talaga mga kaklase ko, simula elementary hanggang high school hanggang college, na maingay talaga ako. Ay hindi, college hindi ako maingay dahil syempre nahihiya ako dahil sa Maynila yun eh. Sa amin sa Batangas, ako talaga yung pinakamaingay. So nasa kantin kami, kumakain kaming lahat, ay di maingay ako, syempre. Tapos napatingin siya sa akin, sabi niya, "Hoy, kapatid ka ni Christy?" Sabi ko, "Oo." "Ang pangit mo. Ba't ang mga kapatid mo ang gaganda?" Alam niya yung walang liko-liko, walang kalawat kanan. Ang pangit mo. Ba't hindi ka kamukha ng kasing ganda ng mga kapatid mo? Alam niyo mga kaulam, napahinto talaga ako ng kain. Hindi ko pa makalimutan kung ano ang kinakain ko noon. Nakain ako noon ng sopas. Alam naman ninyo ng mga kaulam, tindahin talaga yun sa mga kantin. Mga sopas, mga ganyan. Nakain ako ng sopas na parang... Mga kaulam, maniwala kayo sa akin, 100% maniwala kayo. Yung nagsabi sa akin noon, mas maganda ako talaga, promise ko sa inyo yan. Kaya kong ipusta ang 2 buwan kong sahod. Kaya kong ipusta. Mas maganda ako doon sa nagsabi. Ang buhok niya kinky. Alam niyo parang sa ita, yung kinky buhok. Kinky na kinky. Tapos ang labi niya makapal. Imagine niyo kung ang itsura niya. Tapos ang balat niya, mas maputi ako sa kanya. Kinky ang buhok niya, makapal ang labi niya, tapos mas maputi ako. Maitim na ako ha, pero mas maputi ako sa kanya. Ganun ang itsura na nagsabi sa akin na bakit daw ang pangit ko, bakit daw ang gaganda ng mga kapatid ko. Ma'am Isabella Erasmo from New York, USA. Salamat po Ma'am Isabella. Ma'am Yuna Lee, good evening. Talaga na parang sabi ko, bakit niya nasabi akong pangit? Ang pangit-pangit niya. Tapos may best friend ako noon mga kaulam na sobrang ingay din. Hindi ko alam kung napapanood niya ako. Yung best friend ko noon mga kaulam, hindi ko ka Facebook, nasa Canada siya ngayon. Ang balita ko nasa Canada daw. Shout out sa iyo Maria Samarita kung saan ka man naroroong lupalop ng mundo. Nagme-message ako sa iyo sa Facebook mo kahit hindi tayo friend, pero hindi mo ako nire-reply. Hindi ko alam kung anong nangyari na sa iyo, pero mahal na mahal kita. Alam nyo noon, magkatabi kami ni Maria kumakain, yung pinaka-best friend ko noon. Nagsisipaan kami sa ilalim ng table. Kumakain, naku, napakamaloko din yung unang best friend ko na iyon. Nagsisipaan kami sa ilalim ng table. Tapos pag alis nung ano sa akin na sabi niya, yung nagsabing pangit ako, pagkaalis, bumunghalit talaga kaming dalawa ng tawa ng best friend ko. Sabi niya, nabagayan talaga yung best friend ko. Nakita mo yun? Oo naman, ako ang pinintasan eh. Pero ang pangit niya, sobrang pangit niya. Sabi niya pa sa akin, Daisy, kumpara sa'yo, walang-wala siya sa itsura mo. Kulot kinky ang buhok niya, lakal kapal-kapal ng labi niya, parang
Tapos, ang ilong niya nakatikos na ganyan. Tapos, ang itim-itim pa niya. Paano niya nasabi pa? Sobra talagang tawanan namin dalawa. Alam niyo mga kaulam, minsan pag mamimintas tayo, mananalamin muna tayo ng kaunti. Dahil ang salamin natin, di man yan nagsisinungaling eh. Ang salamin pa natin nagsasabi yan ng totoo. Dahan-dahan, dahil siguraduhin mo yung pipintasan mo, hindi lalamang sa iyo kahit nasa ang banda. Kung lalamang din lang sa iyo ang pipintasan mo, kahit sa ang bandang aspeto ng buhay, huwag ka nang mamintas, mababalikan at mababalikan ka lamang. Diyos ko puro, day sabihan ako na bakit daw ako, ang pangit ko, ba't daw hindi ko kamukha. Alam niyo na isang araw mga kaulam, hinahanap ko siya sa Facebook. Siguro iba ang pangalan niya dahil baka na may asawa, baka ibang apelyido niya. Siguro iba ang iba siguro ang pangalan niya sa Facebook. Natatawa talaga ako, promise. Natatawa talaga ako sa kanya, hindi ko talaga siya paano na buhat ng dila niya yung ang pangit mo. Gusto ko talagang sumagot noon na, ba't mas pangit ka? Gusto ko talaga siya sagutin noon. Maldita ako noon mga kaulam ng high school. Ako promise. Gusto ko na lang talaga siyang sagutin na, ba't mas pangit ka sa akin? Mukha kang Gusto ko talaga siyang ganyanin. Kaya laang, first year high school pa lang ako noon mga kaulam. Ayaw ko naman na maipatawag agad ang aking mga magulang. Unang sapit ko pa lang ng high school, maga-guidance counselor agad ako. Ma'am Merly Gutierrez, okay naman po, alhamdulillah. Kamusta din po kayo, Ma'am Merly Gutierrez? Di ba mga kaulam? Kung mamimintas tayo. Kaya ako pag namimintas ako mga kaulam, sinisigurado kong mas maganda ako kaysa sa kanya. Hindi, namimintas din ako mga kaulam ng mas maganda kaysa sa akin kapag sobrang sama ng ugali. Kunyari, katulad no, nasa mall kami. Parang meron akong babayaran, parang bumili ako parang nasa Daiso kami noon, tapos may binili ako, tapos kabayan din natin. Talagang talagang sosyalin, super postura. Sabay singit sa pilahan nang magbabayad, nagpunta agad sa harap ko. Ay, ang lola mo gumanyan. Kala mo naman, wala namang puwet. Ay, gumanyan talaga. Maporma ka lamang, mamahalin ng mga gamit mo, wala ka namang puwet. Ganyan ang mga pintasan agad kapag nabubisit. JC Barcelon. Salamat po, JR Palab, JR Barcelon. Thank you. Nida Mansalud. Hello din po, Ma'am Nida. Kamusta kayo? Alam niyo mga kaulam, depende minsan makakapamintas tayo kapag may ginawa silang masama sa atin. Pero nagtataka ako, nakain ako ng sopas, wala na akong ginawang masama. Ma'am Jacqueline Fadrikilan, magandang gabi po. Magandang gabi po, Ma'am Jacqueline. Naman akong ginagawang masama, nakain naman ako. Hindi ko nga lang siya inalo ng pagkain. Pare-pares naman kami nakain. Sabay, maingay talaga ako. Siguro kaya niya ako napansin, sobrang ingay ko talaga noon. Mga kaulam promise, nung high school talaga ako, pinaka-maingay talaga ako. Yan talaga ang complaint talaga ng mga teachers sa akin. Tsaka yung pakialamera ako sa lesson. Beth Lauro, kamusta din po? Alhamdulillah, maayos naman po. Kamusta din po kayo, Ma'am Beth? Kunyari, yung may project, kunyari, gawaan ng art sa classroom, sabay-sabay kaming gagawa. Ako, hindi ko pa tapos yung sa akin, titinan ko na sa mga kaklase ko, sasabihin ko, uy, hindi dapat ganito, uy, ito ang gamitin mo, uy, yung parang pinangungunahan ko sila, yung pinapakialaman ko, ang hilig ko sa ganyan. Lalo na pag nakikita ko yung medyo mali yung ginagawa niya. Ay, dapat hindi ganun. Di ba, digat, kayo, ang iba mananahimik lamang panonoorin, hindi magsasalita. Ako mga kaulam, hindi ko napipigil ang aking sarili. Uy, hindi ganyan. Dapat dito, unahin mo dito, tapos dito ka mag-uumpisa, tapos dapat yan ka matatapos sa ganyan. Hindi ko napipigil ang kikialam ako. Yun ang problema sa akin nung nag-aaral pa ako. Daisy! Asikasuhin mo yan sa'yo. Hindi ka nga matapos-tapos, nakikialam pa sa gawa ng iba. O di, asikaso. Pinahiya na ng teacher O di, asikaso. Maya-maya na naman, magtitingin na naman ako. Ugali ko talaga yan noong ako'y nag-aaral pa. Hindi ko alam kung alin sa dalawa kong anak-anak kamana sa akin. I don't know. Parang yung panganay. Siguro, parang yung panganay nakamana sa akin ng intermitida. Pero, isa naman noon sa maganda kong ugali. May magandang ugali din. Generous naman ako ng mga kaulam, lalo na sa pagkain. Alam ko ang mga kaklase ko, mga kaulam na hirap sa buhay. Naikwento ko na sa inyo mga kaulam, hindi kami noon hirap sa buhay.
Pero dumating kami sa point, dumating ang buhay namin noon na naging sobrang hirap kami kasi dahil nga na-bankrupt kami noon. Pero elementary to high school mga kaulam, hanggang 4th year high school hindi kami noon hirap. Maayos kami noon. So alam ko sa mga kaklase ko noon mga kaulam yung hirap talaga. Kaya pag nagbabaon ako mga kaulam noon ng kanin at ulam, dinadamihan ko. Lalong-lalo't higit ang mga isda, mga tortang dulong, ang mga ulam dahil kami, sagana kami dyan dahil yan ang business namin. Isda ang business namin. So everyday iba't ibang klaseng isda ang ulam ko. Well, sa kanila minsan alam nyo pagbukas ng baonan, kanin tapos nilagang kamote. Kanin tapos nilagang saging. O kaya kanin nilagyan ng mais para lang dumami. Alam ko yan sa mga kaklase ko may ganyan. Ako, very generous ako sa mga ganyan. Lalo na kapag sobra kong close sa akin. Parang everyday yan, hahatian ko ng ulam, bibigyan ko ng ulam. O kaya bibili ako ng gulay sa kantin, tapos dadamihan ko na yung bibilhin ko, magkakasalo na kami. Ganyan naman ako, sandali parang nasusunog na aking sardinas na isda. Naku, alas 5 na pala. Dahil ako'y papunta pa ng palengke at ako'y mamamalengke. Dahil mga kaulam, meron kaming salo-salo na naman bukas sa school. Seafoods ang gusto nila. Tapos, syempre, ako pasikat. Nagpresenta ako na ako magluluto. Kahit hirap ako sa oras at pagod akong gumising ng maaga, nagpresenta pa rin ako dahil pasikat nga ako eh. Bida-bida para ako sa Jollibee mga kaulam. Bida-bida din. Paminsan-minsan. Kasi mga kaulam, masarap kumain. Masarap kumain ng masarap. Kung nanonood to mga co-teachers ko, mababanatan ako bukas. Masarap kumain ng masarap, di ba? Ayoko naman kumain ng tinipid sa Ricardo o mga ganyan. Tapos, tsaka gusto ko sariwang gusto nilang lulutuin ko, mag-aadobo daw ako ng pusit, pero adobo sa toyo at suka, hindi adobo sa gata. Tapos gusto nila mag-buttered shrimp ako. Inisip ko nung pauwi ako ng bahay, lahat bawal sa akin. So ako ang mamamalengke, ako ang magluluto, tapos hindi ako makakakain dahil bawal sa akin. Paano na yun? So inisip ko, kaya ako nagsardinas ng salmon, yun na lang ang sa akin bukas. Nagsardinas ako ng salmon ngayon, tapos lalagyan ko na lamang siguro ng lemon, tsaka kaunting toyo. Tapos mag-i-steam na lamang ako ng okra at mag-aadobo ako ng kangkong. Ano sa palagay niyo mga kaulam, masarap yun? Adobo ako ng kangkong, mag-i-steam ako ng okra, tapos meron akong sardinas sa salmon. Hindi ko alam bakit laging dried ang aking lips. Mainom naman ako ng tubig. Diyan ako yung mga kaulam at ako muna yung mamamalengke ha. Bibili pa ako ng mga sellotape, bibili pa ako ng mga book cover. Dahil ko pang bibilihin. Diyos ko, puro de. Kayanin ko kaya hanggang alas 8, hanggang alas 9. Anong oras na naman ako matutulog nito? Diyos ko po. Tayo magkita-kita na lang ulit bukas. Inshallah bukas makapag-live ako mga kaulam. I will try my very best tomorrow to have another live. Ayan. So, mga kaulam ha, huwag tayong maghangad ng masama sa kapwa. Kung hindi natin kayang maghangad ng maganda para sa kanila, dahil meron tayong mga pride, huwag na lamang tayong manahimik na lamang tayo, huwag na tayong maghangad ng masama. Di kaya mataas ang blood sugar mo? Hindi naman po Ma'am Alma, because meron naman po akong regular check-up, meron din po akong pan-check ng sugar sa bahay. Hindi po, sinabi din po sa akin ng doktor nung huli kong check-up noong ng July, na nagpa-check up ako sa doktor, very normal alhamdulillah ang aking sugar, then every other day nag-check din kami mag-asawa, okay naman po. At huwag sanang tumaas ang sugar, no. Ma'am Alma Iwasaki, I think you are from Japan. Ernie Junior Collado, hello po Sir Ernie Junior Collado. So ayun, magpapaalam muna po ako mga kaulam kasi tatakbo pa ako ng palengke at tatakbo pa ako ng day to day for my classroom materials. Maraming salamat. Huwag tayong keep dito ng sama ng loob mga kaulam. Let's just be happy. Kung ano ang meron tayo, kung ano ang kaya natin, yun na lamang. Huwag na tayong maghangad ng sobra-sobra kung hindi natin kaya. Diba? Huwag na rin tayong mainggit sa iba at huwag na tayong mag-isip ng masama at manalangin ng masama sa iba. Masama yun. Hindi ninyo yun ikagagaling ng buhay. Hindi nyo yun ikayayaman at hindi nyo yun ikaaangat. Tama na yung kahit hindi natin tayo magdasal na magbuti para sa kanila, just babush.